Into this video, isa pa rin po sa mga document para po sa preparation ng barangay budget. Ito po ay ang program appropriations. Hello partners, magandang araw, kamusta po? No? So take note po, and disclaimer na rin po, ito po ay para lang po sa mga barangay budget. No? Then kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito, wala po ito kinalaman sa kahit ano man pong barangay. So today, sa video natin, pag-usapan po natin yung mga documents po na kailangan natin during the preparation of barangay budget. So dito po sa documents na to, Barangay Budget Preparation Form number 2, Program Appropriation by PPA or Program Projects Activities, no? Expense Class Object of Expenditures and Expected Results. So, okay, lagay lang po anong barangay, municipality, city, or province. So, dito po sa ating programs, projects, activities, by expense, class, and objects of expenditures. AEP Reference Code. So, ito po, reference code ng ating annual investment program. Account code, para naman po ito sa ating accounting code. Proposed amount para po sa budget year, then expected result, no? So ano po ba yung pinaka-purpose ng ating nilalaanan ng budget na to? So dito po sa mga nauna, bigyan natin ng example, no? Para po sa personal services, ang ating honoraria, no? So sa honoraria, nakalagay po dito sa annual investment program yung number niya, yung account code. Ang propose po kung magkano po yung naka-budget or naka-allocate, nakalaan para sa inyong honoraria, sa buong honoraria ng inyong barangay. No? Ang magiging expected result po is laws and ordinances enforced. So, siyempre, kung ano po ba ang mga magiging tungkulin ng ating mga barangay officials. So, di ba? So, ito po ang inaasahan. Laws, yung mga pagpapatupad ng ating mga batas ng ating barangay, no? Yung mga ordinances. Okay. Cash gift. So yan po yung nakalaan. Providing better services to its constituents. Other personal benefits, monetization, etc. etc. Paid money value of leave credits. So dito nakalagay kung ano-ano po yung mga nilalagyan natin ng allocation para po sa ating personal services. When you say personal services, ito po yun para sa atin, no? Sa mga empleyado ng barangay. No? Yan, BSW, BSI, water caretaker, Lupon, BCSF. So, yun. Ang total personal services na allocation is 1,031,000. For example lang po yan, no? So, yan po yung pinaka-total ng lahat po ng ating personal services allocations. Then sa MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses, so nandito po yung mga travel expenses, mga pinagkakagastusan, seminar and training, supplies and materials, food expenses, fuel, electricity, water, lahat-lahat po ng ginagastos para po sa Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE. So nakalagay po dyan. Kung magkano po yung allocation, dyan po ilalagay. Then kung ano po yung inaasahan na maging sa paglalaan po ng budget. So yan po, kukopyahin lang naman po natin yan. Kung sakali man po may kaparehas na mga maintenance or mga project, programs, kung may kaparehas po. So kopyahin na lang po natin yan para ganun lang po kadali makapag-prepare ng ating barangay budget. Okay? So isa-isa lang po. Other maintenance and other operating expenses. So, General Assembly. So, ang ating barangay, kung magkakaroon ng General Assembly, so, magkano ba yung allocate natin na budget? Annual Assembly para sa ating mga treasurers and secretaries. Liga ng mga barangay. So, mayroon po mga nilalaan dyan. Support for the frontline workers. Pero so far sa ngayon, okay na po siguro ang ating COVID. No?
So ito na rin po COVID-19 related PPAs and expenses. So siguro po medyo magiging limitado na to. Purchase of medicine sa ating mga barangay health station, printing services para po sa printing ng ating mga documents kung wala pa tayong mga equipment o gamit. BIR, UPS filing, bank charges, aid to Red Cross. So lahat po ng mga other MOE, so lalagyan din po natin ng mga budget yan, budget allocations. Then kung ano po yung mga purpose o kung ano po yung mga inaasahan sa paglalaan ng budget na yon. Then total MOE kung magkano. Capital outlay, ito po ay kung maglalaan tayo ng budget para sa mga equipment, ano po bang kailangan natin bilhin na kailangan po ng ating barangay, no? Then total capital outlay, special purpose appropriation, SPA, so appropriation for Sangguniang Kabataan. Ito naman po ay para sa Sangguniang Kabataan since ang ating SK ay naka-separate na po sa management ng ating budget, no? So may sarili na rin pong management ang SK sa kanilang paglalaan ng kanilang budget. Okay? Basic Services and Facilities Program o BSFP is Infrastructure Facilities Rehabilitation. Ito po yung 20% budget, 20% development projects ng ating barangay. So kung magkano po yung nakalaan na budget para dyan. Okay? So next, dito po nakalaan, meron din pong mga nakalaang budget para sa ating Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. So napaka-importante po nito. Meron po tayong response, relief, and recovery, 30% QRF. Okay? So alam ko po may idea naman po kayo dyan. Preparedness and mitigations. So kapability. Ito po yung mga project para po sa ating BDRMF, no? Ayan po yung mga program niyan. So, nilalaanan po yan ng specific para mapagtuunan po ng pansin. Okay? So lahat po yan under ng BDRRMF. Okay? Then other services, appropriation for gender and development, appropriation for senior citizens and PWDs, appropriation for BCPC, and BADAC, no? Nilalaan din po natin ng budget yan. Itong BADAC para po ito sa drug related na mga programs, no? BCPC sa mga Barangay Council for the Protection of Children. So yan, kung mapansin po natin yung naka-allocate po na budget na 2,610,761, lahat-lahat po yan nung inallocate po natin para sa iba't ibang mga project, programs at mga activities. No? Once yan ay na budget na natin, no? Na allocate na ng maayos, ito po ay prepared ni Barangay Treasurer, then signed by Barangay Secretary and approved by punong barangay. Okay? So, partners, maraming salamat po. God bless.